Okay, pagbigyan natin yung gustong tutorial ni Sir Kim. Andito na po yung bagong EAP 110 sir. So, i-config ko siya. Hindi ko na nilagay yung stem niya for configuration lang naman. Bali pang ko-config ko dito is cellphone lang. So, okay. Punta ka dito sa Wi-Fi settings. Then, dito ka sa may, connect ka dito sa may address niya. Itong TP-Link 2.4 GHZ. So, ito yung SSID niya. So, click mo to. So, pag nag-connect yan, usually magre-redirect yan sa site niya eh. Pero kung hindi siya nagre-redirect, so kung mapansin mo dito, naka 0.1 siya. So, pasukin mo siya. Kung hindi nagre-redirect doon sa web page niya, pwede mong pasukin yung web page niya mismo. So, ang IP kasi niyan, makikita mo naman yan sa site sa ano niya, box niya. Pero ang alam ko ang ano niyan, ang IP niyan is 192.168.0.254. Okay, so pag click mo yan, mapupunta ka na dito sa may web page niya. So by default yan, 192.168.0.254. So, ang password niyan, admin ang login. Ang password niyan is admin din. Okay, so may lalabas siyang ganyan. Pindutin mo lang yung let's get started. Tapos papipiliin ka niya ng pangalan, username tsaka password. So, ako dahil sa akin naman to, gagawin ko na yung ginagawa ko na login name. So, bahala ka kahit ano yung ilagay mo dyan. Basta wag mo lang kakalimutan yung login name tsaka password na gagamitin mo. Kasi, hindi mo na yan mapapasok ulit pag kinalimutan mo. So, ako hindi ko na inaalaw itong data collection kasi AP lang naman siya eh. So, next lang ako. Tapos, pipili ka dito ng mode niya kung AP or repeater. Pero since AP lang yung gamit ko, AP, pwede na dito. Click mo lang yung AP, matik na yon. Then, next. Tapos dito, ito yung medyo tricky part. Isusulat mo yung SSID mo. Kunwari sa akin dito, ang SSID ko kasi, ang pangalan ng Piso Wi-Fi ko is Soundsmate Piso Wi-Fi. Ayan, Soundsmate Piso Wi-Fi, or hindi pala sa akin ito. Pinapaset lang pala to. Solid Faith Piso Wi-Fi. So, yan. Pagdating dito sa password, hindi mo kasi pwede yan na i-next. Pag in-next mo yan, i-required ka niya na lagyan ng password. So, maglalagay ka. Ako, para hindi ako mahirapan, ninalagay ko lang dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, ganyan lang siya. So, ilalagay mo yung pangalan ng SSID, then password. And then, next. Okay? So, ano na yan? Mag-a-apply na yan. Wait mo lang, pindutin mo yung done hanggang matapos yan. So, yun, makita mo na wala na yung wifi. So, nawala na yung pagka-connect ko. Ngayon, ang gagawin mo, puntahan mo siya niyan. Ito. So, ito na yung ginawa natin. Solid Faith Piso Wi-Fi. Pero, di ba yung password niyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, yan yung password niya. Kapag ganyan mo lang siyang in-okay mo yan, hindi mo yan mapapasok. You know, hindi mo yan mapapasok, connecting lang siya. Kasi kaya connecting lang siya, 'di ba? In AP mode mo siya. Ibig sabihin kung AP lang siya, wala siyang ilalabas na DHCP kasi hindi pa naman siya connected sa bendo. So ngayon, paano mo siya papasukin dahil connecting lang? Ang gagawin mo, dito ka sa IP settings, imbis na DHCP, pupunta ka sa static. Remember yung router kanina, yung IP niya, 'di ba? 192.168.0.254. So kung 254 ito, ibig sabihin nasa range ka dapat nung 0. So pwede kang 192.168.0. Pwede kang pili ng 1 hanggang 253. Pipili ka diyan. Pero ako kasi usually ginagamit ko talaga 10, 0.10.
So, dapat hindi siya parehas. Yung 254, kung 254 yung gamit niya, wag mo nang gagamitin yung 254. Pwede kang gumamit ng 253 pababa. Dito sa prefix, so 24 lang yan. Tapos sa DNS, sinalagyan ko lang yan ng 8.8.8. Tapos dito naman 8.8.4.4. Then, yun lang. Sa akin kasi walang save ito. Pag binak ko to, automatic magsisave yung ginawa ko. So, tignan natin, no. Ibaback ko siya. And then, papasukin ko siya ulit. Papasok na yan. Ayun, nakita mo, connected na siya. Ngayon, dahil connected na siya, balikan mo ngayon yung GUI mo kanina. So, ayan, yan na yung lumabas. So, 'di ba kanina may password siya. Punta ka dito sa may nasa status ka kanina, punta ka naman ngayon sa may wireless. So, makikita mo dito ito, Solid Faith Piso Wi-Fi. Pupunta ka dito ngayon sa edit sa action. Yung parang edit sign na may papel na may ballpen. So, pindutin mo 'yon. Pag pindot mo nun dito sa may bandang ano siya, yan sa may security mode, makikita mo siya sa security mode. Ito yung pangalan niya, ito yung password niya, yung 192 123. So gagawin mo dito, i-open mo lang to para wala siyang password. Kasi nga, 'di ba, piso wifi. So pag piso wifi dapat walang password 'yan. Tapos i-okay mo lang 'yan. Okay? Kapag na-okay mo na 'yan, mas maganda, mas maigi na palitan mo rin yung bandwidth channel niya. Ang ginagawa ko kasi kapag 2.4, ginagawa ko lang yan ng 20 MHz para mas ano siya, mas sabihin nating mas stable siya sa mga cellphone. Tapos sa channel naman, since gagamitin ko ito sa piso wifi, pag kasi subbendo yung pagkokonektahan mo, automatic yan channel 1. Dito kasi mas mabilis kumonekta yung mga modem ko. Kasi dito siya magko-connect. So since gagamitin ko to sa subbendo, ang gagawin ko is channel 1 siya. And then yung text power, okay lang yan, 22. Then save. Save mo lang siya. Tapos may makikita ka kasi dyan, pag na-save mo siya, diba, pag nag-okay, sorry. Yan. So, nag-save na siya kanina, hindi na siya save. Okay? So, ibig sabihin, mag-refresh lang ako. Nawala ako sa pagka-connect. Kaya nawala ako sa pagka-connect kasi kanina may password siya, tapos ngayon wala na siyang password. Oh. So, connecting ka pa rin yan. Ang gawin mo lang, gawin mo yung kanina, DHCP, tapos pasukin mo ulit yung ano niya, yung IP niya. So, ginamit natin kanina 10, tapos ito is 192.168, 192.168.0.254. Then, ito is 24. Ito naman is 8.8.8.8. DNS2 is 8.8.4.4. So, ayan. What if palitan mo to, gawin mo to ng 200? Okay lang din. As long as yung router mo is naka 254. Okay lang yun. Pwede kang pumili ng 253 pababa. Pero ako, lagi ko kasing ginagamit talaga is 10. Pero for the sake of this video, papalitan ko, gagawin ko siya kunwaring 2. Okay, so pasok ako ulit. Solid Faith. Okay, so connected na. Babalikan ko yung GUI niya. Okay, andito siya. So, nakita mo? So hindi pa nawala lang yung password niya, pero yung dito sa channel niya, hindi pa. So, gawin mo lang yon channel 1. And then save. So, yun. Pagka may lumabas na gano'n, ibig sabihin, hindi na siya na-save na yan. Oh, sorry, but nag-failed. Connect ulit. Ito yung mahirap kapag cellphone yung gamit mo kasi every time kailangan mo siyang i-connect ulit pag may binago ka. Unlike kapag LAN sa cellphone, sa PC or laptop, mas mabilis. Pero makita mo dito, gumana na yung ginawa natin. Yung channel 20 tapos 1. Okay, so dito na tayo ngayon. So okay na tong wireless. Okay na siya. Last is dito naman sa AP, ROG AP. So wireless, tapos ROG AP, i-check mo lang itong enable, tapos save. So para saan yun? Para saan yung ba't nag-fail? Saglit. Tingnan natin kung na-save yung ginawa natin.
ah, wireless, then AP. Yon, nag-save naman siya kahit failed ka niya pero nakasave siya. Ayan, naka-check. So anong purpose nitong ROG AP detection? Ibig sabihin nito yung ang tawag dito, ito yung isolation, 'di ba? Ina-isolate natin yung mga AP natin para mas secured sila. So require ROG AP detection, yun yung pinaka-isolate niya. So ngayon, meron pa akong isang tip. Since okay na to, meron na siyang yung password niya, wala na, napalitan mo na rin yung channel niya, yung channel width niya, tsaka yung channel niya mismo, okay na. So, meron akong ibibigay na isang tip para madali mo siyang ma-access. For example, let's say ito, imbis na punta ka dito sa management, tapos imbis na dynamic, punta ka dito sa static. So, ano yung purpose nito? Bakit gagawin mo siyang static? Para pagka kunwari connected ka sa bendo mo, hindi mo na siya kailangan puntahan, mag-static pa sa 192.168.0.254, abala kasi yun. So, mas maganda kapag tinype po yung IP niya, automatic, pag connected ka sa bendo, is mako-connect mo siya kaagad kung ang interface mo is 10.0. Let's say, ang router mo, 'di ba, ang gateway natin is 10.0.0.1. So yan. So same lang din, mag-static ka. Pwede mong gawin ito na ako ang ginagawa ko dito kunwari .2 kasi tapos ka na sa 1, hindi ka na pwedeng gumamit ng 1. So pwedeng 2 hanggang 254 yan. So gateway niya is 10.0.0.1, IP niya, IP address niya is 10.0.0.2. Then dito sa NetMask, kailangan mo tong palitan alinsunod sa ADO. Ang ADO kasi, ang NetMask kasi niya, or mga bendo natin, yung LPB, alam ko 224 yun yung dulo. Tapos tayo naman, 240 naman. So, 255.255.240.0. And then, same yung DNS, ganyan lang din, 8.8, Google lang tayo, basic lang, .4.4. So, yun na, save na. So ngayon, pagka-save mo niyan nito, mawawala ka niyan actually. Pagka in-off mo yan, tapos magko-connect ka ulit, hindi ka na makaka-connect. Kasi, tingnan mo, actually hindi mo na mapapasok yan, yung 254 na yan. Wala na yan. Kasi nagpalit na siya sa 10.0. O, di ba? Hindi mo na siya mapasok. So, paano mo siya pasukin ngayon? Pag gusto mo siyang pasukin, punta ka na dito sa may palitan mo lang ito. So, kanina, di ba, nagpalit tayo ng 10.0.0.1. So, dito, gawin mo siyang 10.0.0.2. So, sorry. Yung pala nito, 10.0.0.2, yung nilagay natin kanina na IP niya. So, sa cellphone mo niyan, pwede mong gamitin 10.0.0.10. .2 kasi, di ba yung EAP kanina, sinet natin siya as .2. So, ito na siya. Siya na yung magiging router parang dito. Dito naman sa IP, sa cellphone mo, itong cellphone na gamit ko, magiging 10.0.0.1. So, same. Balikan ko siya. Solid Fate Piso Wi-Fi. Tapos balikan ko na tong 10.0.0.2. O, di ba? Napalitan na siya. Ngayon, ilalagin ko yung ba't nawala? yan. So, ilalagay ko tong sa management, sa wireless o sa management. Ayan na, yung linagay na natin. So, gateway. Dito kasi sa bendo, ito yung IP. Pagdating naman sa cellphone mo, ito yung pinaka gateway naman. And then yung cellphone mo, lalagyan mo ng IP. So, ayun lang. Okay na to. Goods na to. For deployment na to niyan. Salamat.